Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. O eto, may gusto lang ho akong sagutin na katanungan at lalong-lalo na ho sa kapwa ko mga kakampeng or pengklawan. Eto, sagutin ho natin ito mga ka-aksyon, mga kakampeng, mga loyalista. Kasi may katanungan ho dito ang isang DDS creator kung ano daw ang pagkakaiba ng Duterte supporters at Pengklawan supporters. So tila yata may iilan pa na hindi matanggap na sinusuportahan ng mga Pengklawan ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga iyakin pa po mga kaaksyon. O eto, panoorin po muna natin ito mga kaaksyon. Anong pinagkaiba ng mga Duterte supporter sa mga Pengklawan? Ang mga Duterte supporter, sinusuportahan si BBM noon. Nung nalaman na korap, kinalaban. Pero ang mga Pengklawan, kinakalaban si BBM noon. Pero nung nalaman na korap, sinuportahan. Yan lang ba ang katanungan mo, Manong? Yan lang ba? Okay, sasagutin ho kita ng maayos, Manong. Sana mapanood nyo ho ito. Oo. Tama ka naman po. Noon, sinusuportahan ng mga Duterte supporters si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon, hindi nyo na sinusuportahan. At alam na ho namin kung ano ang dahilan. Ngayon, dyan sa katanungan mo, kung noon ay hindi sinusuportahan ng mga Pengklawan si Pangulong Bongbong Marcos, napakasimple, Manong. Noong 2022, alam naman ho natin na naglabanan sila Mayor Leni Robredo at saka si Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Alangan ba naman na suportahan namin si Pangulong Bongbong Marcos that time, may manok ho kami. Diba? Ngayon, kung yan ang tinatanong mo, bakit sinusuportahan ho namin ngayon ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Aba, napakasimple. Napakasimple mga ka-aksyon. Siyempre ganito lang ho yan. Alangan ba naman kami magsuporta sa iniidolo nyo na alam naman ho namin na may kinakaharap ho siya na mga akusasyon na hanggang ngayon ay hindi niya pa sinasagot. At muli siyang na-impeach sa pangalawang pagkakataon sa House of Representatives doon sa Kamara. Diba? Alangan ba naman susuportahan mo ang isang tao na sangkot di umano sa katiwalian? Diba? Susuportahan mo ba ang isang tao ni hindi nga sumisipot sa mga committee hearing para yun sana ang pagkakataon niya na sumagot sa atin na taong bayan? Di ba? Siyempre, ang susuportahan namin ng mga Pengklawan dahil mga matino ang pag-iisip namin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At gugustuhin pa po namin na manatili si Pangulong Bongbong Marcos bilang Pangulo hanggang matapos ang kanyang termino sa 2028. Susuportahan ho namin yan. Kaysa ba naman magsuporta ho kami dyan sa iniidolo nyo? Di ba? Ngayon, tatawanan nyo kami? Sino nga ba talaga ang nagmukhang katawa-tawa? Di ba? Sa mga paratang nyo na korap si Mr. President Bongbong Marcos, patunayan nyo ho muna. Di ba? Kasi kung mapatunayan nyo ho na korap si Pangulong Bongbong Marcos, kami din mismo magbuboses ho kami. Di ba? Wala pa naman napatunayan sa ngayon na korap si Mr. President Bongbong Marcos, na may kinalaman si Mr. President Bongbong Marcos dito sa talamak na korupsyon na nangyayari. Ano ba ang ginawa ng Pangulo? 'Di ba? Ginawa niya ho ng aksyon. 'Di ba? Siya lang ang bukod tanging naging Pangulo ng Pilipinas na may nakita ang ating dalawang mata na may naibalik na bulto-bultong pera. May naibalik na mga private vehicles. 'Di ba? Nakulong ang iba habang dinidinig ang kanilang mga kaso. 'Di ba? Paano nyo ho nasabi na korap si Pangulong Bongbong Marcos? Kung korap yan, di sana hindi na yan nagpa-imbestiga. Di ba? Common sense naman. Use your head.
Di ba? Pero kung yan ang paniniwala nyo na korap si Pangulong Bongbong Marcos, kayo lang ho yun naniniwala. Di ba? Iilan lang naman kayo naniniwala. Kami ho, sa ngayon, dahil wala pa naman prueba, wala pa naman mabigat na ebidensya sa mga paratang nyo na korap di umano si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ho kami maniniwala. Kasi kami, nagbe-base ho kami sa ebidensya. Ganun po sana ang magiging mindset nyo. O eto, kung magkaroon na halimbawa bukas ng pagkumbin bilang impeachment court ang Senado, yan na ho ang simula, no? Sana magtuloy-tuloy na ho. Nang sa ganun, malaman natin ang katotohanan kung ito ba si Sara Duterte ay may dapat pananagutan sa mga di umano'y akusasyon laban sa kanya. Kaya ito lang masabi ko sa inyo, papalapit na tayo sa exciting part. Diyan sa sinasabi nyong kurap si Pangulong Bongbong Marcos, patunayan nyo ho muna. Okay? Ngayon, itong pagsuporta ho namin kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Kami po ay sumusuporta kung ano ang tama. Dahil nakikita ng aming dalawang mata, naririnig ng dalawa naming tainga kung ano ang ginagawa ng Pangulo para sa bayan, para sa taong bayan, na kung saan ikaw din mismo ay nakikinabang. Di ba nakakatawa ka? Ganun lang ho yun mga ka-aksyon, mga kakamping. Napakasimple lang ho sagutin ang mga ganitong katanungan. Di ba? Nakakahiya, no? Susuporta ka sa iniidolo mo na alam mo naman sangkot sa di umano'y katiwalian. Di ba? Yan ba ang sinasabi nyo? Galit kayo sa korupsyon? Pero sinusuportahan nyo itong di umano sangkot sa korupsyon. Di ba? Sa survey, lumalabas sa survey, ha? Majority na Pilipino ay naniniwala, no? Na di umano, sangkot ito si Sara Duterte sa katiwalian. Di ba? Pero dyan ho natin malalaman kung matapos na ho ang trial o ang investigasyon o pandinig dyan sa Senado once na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Aabang na lang ho tayo. So yun lang ho mga ka-aksyon, mga kakampeng. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone!